Good day everyone, I'm Tim Segura from Toyota Abad Santos and today gagawa tayo ng full in-depth review nitong mid-variant na Corolla Cross 1.8V CVT Hybrid. So let's go! Itong nasa harapan nyo is yung ating 2024 Corolla Cross 1.8V HEV CVT. Ito yung mid-variant natin sa Corolla Cross. And for me, ito yung pinakasulit na variant kasi halos lahat ng features ng GRS or yung top of the line ay makukuha mo na dito sa mid-variant. And yung SRP pala nito is 1,763,000 pesos. And available to in 3 different colors. Merong Metal Stream Metallic, Celestite Gray Metallic, and itong nasa harapan nyo is yung Platinum White Pearl Mica. And sa color pala na Platinum White is may additional tayo na 15,000 pesos. So wag na nating patagalin. I-check na natin yung features and function niya. Sa akin naman yung susi. Ito siya. Ayan. Itong Corolla Cross is equipped na to ng Smart Entry. Kailangan lang ilagay mo yung key fob sa bulsa mo. Ilock muna natin siya. Ayan. Nakalock na siya and naka-auto fold yung side mirrors niya. So yung key fob ilagay mo lang sa bulsa mo. Ayan. Then hawakan mo lang tong likod nung door handle, mag-unlock na siya. Ayan. Tapos yung interior natin dito is black interior siya na may brown accents dito. And yung headliner niya is black. So pasok tayo. Open natin yung engine niya. Naka-push start na siya. So, press mo lang yung brake and isang pindot lang. Ayan. Then, naka-automatic headlights tayo. Fog lights. And hazard. Tapos, yung all 4 windows niya is electrically powered. Pero yung driver side lang yung automatic up and down. Ayan. Then, open na rin natin yung engine bay niya. Tapos, yung fuel cap. So, check natin yung exterior and engine ng Corolla Cross. Ito yung engine ng Corolla Cross natin. It is a 1.8 liter inline 4-cylinder, 16-valve, double overhead cam, chain drive with VVTi, and hybrid to. And it produces 98 horsepower at 5,200 RPM and 142 Nm of torque at 3,600 RPM. Then yung combined output nitong engine and nung battery is 122 horsepower. Then yung transmission niya is CVT and front wheel drive siya. Tapos ito yung engine niya and ito yung motor generator. Then yung battery natin is located siya dun sa loob ng cabin sa may rear passenger sa ilalim ng upuan. So kahit medyo baha doon sa pupuntahan mo, safe pa rin yung battery natin kasi nasa loob siya ng cabin. Tapos yung battery natin is meron siyang 2 ways para mag-charge. First is pag nag-on itong engine niya, nagcha-charge yung battery niya, and through regenerative braking. Yun yung isang way ng pag-charge niya. Every time na magbe-brake ka, walang nasasayang na power kasi through braking, yung kinetic energy ng pag-ikot ng wheels is kino-convert niya para mag-charge yung battery natin. Ayan siya. Up front, makikita mo agad yung mas premium na looking nung headlight natin. Full LED siya. Ito yung daytime running light mo. Tapos ito yung sequential na turn signals. Kapag hindi ka nakasignal is color white siya. Yan yung clearance light natin. Tapos ito yung 2-beam na projector headlight natin. Diyan na din yung high beam natin. Tapos sa baba, andito yung LED na fog lights natin. Tapos meron tayong 4 na sonar. Ito yung isa. Then dalawa dito sa gitna and isa pa dun sa kabila. Tapos dito, ito yung hexagon na grill natin. Blue yung Toyota logo natin. Tapos gray itong accents dito and chrome dito. Tapos, ito yung front view nung Corolla Cross natin. So, sa V-variant and G-variant, iisa sila ng grill design. Pero dun sa GRS natin, iba yung design nung grill natin. So, itong dalawang variant na to, mas nagmukha siyang hybrid talaga dahil dito sa grill natin. Tapos, i-check naman natin yung side.
Ito naman yung wheels nung Corolla Cross natin. 18 inches na alloy wheels siya, naka-ventilated disc with ABS. And yung tire size niya pala is 250 by 50 R18 and Michelin tires. Then yung suspension natin is MacPherson strut dito sa harap and torsion beam dun sa likod. Ayan. Then meron tayong black na fender dito, tapos HEV badge dito sa gilid. And integrated na din yung turn signals natin dito sa side mirror. And auto-fold pala siya. Pag nilock mo yung doors, magpo-fold siya. And pag in-unlock mo, magre-retract ulit siya. Tapos, dito naman sa harap, naka-rain sensing wipers tayo. And Toyota Safety Sense. Ito yung camera ng Toyota Safety Sense. And meron na tayong built-in na dash camera. Ito siya. Sa GRS natin, meron tayong roof rail. Dito, wala pa tayo sa G-variant. Tapos, meron tayong chrome accents dito hanggang doon. Ayan. Then, ito yung side nung Corolla Cross. Tapos, dito sa likod, naka-disc brake pa rin tayo. And yung suspension natin is torsion beam. Ayan siya. Dito naman sa likod niya, naka-fin type na antenna tayo. Tapos, may Corolla Cross tayo dito. Yung chrome accents niya hanggang dun sa harap yan. And meron tayong rear defogger. Ito yung third brake lamp natin. Ito yung windshield washer. Tapos, rear na dashcam. Built-in siya. Tapos wiper dito. And yung LED na taillight natin. Ito bulb type yung turn signal natin. Tapos ito yung reverse light. Yan siya. Tapos HEV badge dito. And meron tayong 4 na back sonar. Ito yung isa, 2, tapos 4 yan. Tapos yung blue badge natin na Toyota, then Toyota Cross na pangalan niya, and ito yung back camera niya, tapos plate light. Then andito yung 2 reflector natin, tapos meron tayong body color dito na parang rear diffuser. Tapos yung fuel tank capacity pala nitong Corolla Cross is 36 liters. So, gasoline siya. And ito pala, meron tayong rear fog lights. Buksan natin. So, ayan, meron tayong rear fog lights. Sa G variant natin or yung entry level natin, wala tayong ganito. Tapos, itong Corolla Cross natin is naka-power tailgate na rin siya. And meron nga pala tong kick sensor. So, hindi mo na siya kailangan pindutin. So, sipain mo lang siya dito sa ilalim. Ayan. Aangat na siya. Ayan, bumaba siya. Ayan. Yan yung kick sensor niya. Try nga ulit natin. Ayan. So, bumuka siya. Tapos, dito sa likod naman, meron tayong tonneau cover. Para if ever lang na gusto mong hindi kita yung gamit mo, pwede mo siyang ilahin. Then, meron tayong lights dito. Tapos, andito yung spare tire natin. Ayan. And tools, dito siya located. So, ito, naka-space saver tayo na tire reserve. Ayan. Tapos, meron tayong mga hooks dito. Ayan, magkabila yan. And, ayan. So, doon naman tayo sa second row niya. Pag isasara mo itong pinto, pindutin mo lang to or ito para diretso lock na siya. So, hindi naman natin siya ilalock. Ayan. Doon tayo sa second row. So, dito sa second row, naka-leather tayo dito with white stitching, tapos dark brown accents dito, cup holder, then ito yung pambukas natin ng doors, speaker sa ilalim, and ito yung leather na seat natin with white stitching. So, yung battery natin located sa ilalim nitong seat. So, dito siya nakalagay. And again, nasa loob siya ng cabin, so safe siya kahit maulan or medyo baha. Tapos, meron tayong LED na lights dito. Nafo-fold tong seat niya, 60/40. And meron tayong center armrest with cup holder. Yan siya. Tapos, meron tayong 2 aircon vent. Ayan. Tapos, meron tayong USB dito. Type A. Ayan. Tapos, meron tayong pocket dito sa passenger na seat. Dito sa driver side, wala. Then, punta naman tayo sa harap. Dito sa driver side naman, pagbukas mo ng pinto, naka-leather pa rin tayo. Soft touch leather siya with white stitching. Tapos may brown accents.
Window controls natin, window lock, door lock, tapos yung auto fold na side mirror controls natin. Ito yung pang-adjust. Tapos, ito yung handle ng doors, bottle holder dito, storage, speaker. So, ito yung pambukas ng doors natin. Tapos, yung seat natin, leather siya. And, naka 8-way na power adjust tayo na seat. So, ayan. 8-way siya. Tapos, dito sa left side, yung headlight leveling natin, naka-manual siya. Auto high beam and yung pang open and close nung tailgate natin. Pasok tayo. Check natin yung horn. Then, sara natin yung windows niya and yung hazard. So, ito yung interior nung Corolla Cross na V variant natin. Dito sa left side, meron tayong aircon vent na may silver accents. Meron tayong tweeter. Tapos, ito naman yung electronic na power steering wheel natin. Sobrang lambot niya. Ayan. Then, sa left side, nung steering wheel natin, andito sa likod yung light controls natin. Yung headlight, yung fog lights. Tapos, ito naman yung arrows para makontrol natin yung combination ng analog and digital na instrument panel. So, 7 inches siya. Doon naman sa GRS natin is digital siya and 12.3 inches. Then, dito, yung back natin, ito yung arrows para doon. Yung hands-free telephone, volume up and down, voice command, yung horn natin. Tapos, dito sa right side is yung controls natin para sa dynamic radar cruise control. So, basically, yung dynamic radar cruise control, yung sasakyan sa harap mo, kung ano yung speed niya, susundan niya lang. Halimbawa, nag-accelerate siya, mag-accelerate din tayo kahit hindi mo tapakan. And magbe-brake din tayo kapag nag-brake yung nasa harapan natin kahit hindi mo tapakan. So, basically, susundan niya lang talaga. Tapos, ito yung pang on and off ng cruise control natin. Ayan. Then, ito yung interval. Kung gaano kalayo yung gusto mo. Ayun siya, pag pinipindot siya, nag-a-adjust. So, ayan, halimbawa, 3 cars away, 2 cars, or 1 car away. Then, dito, yung lane tracing assist. Ayan. Then, ito yung modes para dun sa 10 inches na infotainment natin. Ito yung next track, previews. Then, iisa-isahin natin yung function nito. So, dito naman sa left side natin, nung instrument panel natin, dito yung parang RPM mo. Since naka-hybrid tayo, wala nang numbers dyan. So, as of now, may charge yung battery natin. So, naka-off siya. So, dito, makikita mo, pag tinatapakan mo siya, umaangat din naman siya. Tapos, ito yung sa cruise control natin. Ito kung naka-EV mode tayo. So, as of now, naka-EV mode tayo kasi may charge yung battery niya. Then, ito yung speedometer natin. Ito yung average na fuel consumption natin. Tapos, ito yung outside temperature, yung gear, and yung total mileage. Tapos dito sa right side naman, yung clock niya. Tapos ito yung sa lights natin. Itong orange na to is yan yung rear fog lights. Ito yung fuel gauge natin and engine temperature. So isa-isahin natin, kontrolin natin to by using these buttons. Isa-isahin natin. Ito yung sa cruise control niya. Then ito yung distance. Ayan, ito clock, lane tracing assist, pre-collision system. Ayan, ito yung sa Toyota Safety Sense. Ayan, vehicle settings. Ayan, settings. Tapos ito yung warnings. So, balik tayo. Ayan, ito yung eco score. Ito tayo settings. LTA, ito yung blind spot monitoring. Dito sa blind spot monitoring, pag naka-on siya, may ilaw dito sa side mirrors mo. Ayan siya. Tapos, ubahan natin. Ito yung mga parking sensors natin. Ayan. Ito naman yung rear cross traffic alert. Pag aatras tayo, masisense niya kung may dadaan. Ayan. Vehicle settings. Ito yung sa tailgate natin. Back. Settings. Ayan, ito pwede mo lang baguhin yung meters nito. Like kung naka-kilometers or miles. Ayan. Ayan. Summary. Ayan. Iba-iba. Then, ayan yung
combination ng analog and digital na instrument panel natin. Very informative naman siya and madali siyang intindihin. So, balik natin dito sa average na fuel consumption natin. Tapos, ito naman yung 10-inch na Apple CarPlay and Android Auto na infotainment natin. So, wireless na rin siya. Dito, makikita mo kung nagcha-charge na siya. Alam ko sa previous model, wala pang ganon. Pero dito, meron na. So, ayan, Bluetooth, radio, voice recognition, Apple CarPlay, Android Auto, USB vehicle info, phone, and iPad. Ito, Miracast, settings. Pero dito tayo sa vehicle info. Ayan. Trip consumption, past record, energy flow. Ito yung remaining range natin, 97 kilometers yan. Makikita mo rin siya dito. And next service due. Ito naman yung energy flow. Ayan. As of now, naka-battery tayo. Pagka nag-on yung engine, lalabas siya dito. Papakita ko yan sa inyo mamaya. Ayan. Sakto, nag-on yung engine natin. So, sinacharge na yung battery natin. So, dadaan siya sa motor generator natin dun sa harap, papunta dun sa battery. Tapos, kapag ka battery lang yung nagpapagana habang nagda-drive tayo, from battery, ikot siya dito to wheels. Tapos, yung battery niya from 0 to 40, kaya niyang isustain ng battery lang. Pagka 40 to 80, pwedeng yung engine and yung battery yung magpatakbo sa kanya. Tapos, 80 and above, yung combustion engine na lang niya yung nagpapatakbo sa kanya. So, as of now, naka-charge tayo kasi naka-on yung engine niya. Tapos, dito sa baba, yung hazard button natin, yung dalawang air condition natin, and yung dual zone na automatic climate control natin. So, dito sa left side, yung temperature natin. Ayan. Tapos, ito yung pang-off. Ito yung front defogger, rear defogger. Ito yung eco, heat and cool. Ayan. Tapos, ito yung fan speed natin. Ito yung different zones. Ayan. Ito yung recycler natin. Tapos, ito yung AC off, AC on. Then, ito, pag pinindot mo yan, magsisync yan. So, pareho na sila ng temperature. Tapos, dito sa baba, meron tayong wireless charging dito. Pwede mo siyang i-on and off. Ayan. Then, ito naman yung driving modes natin. As of now, naka-normal mode tayo. So, pag pinindot ko to, ayan, naka-power mode tayo. Eco, dito siya lumalabas. Ayan siya. Pag pinindot ko ulit, ayan. Tapos, ito yung traction control natin and EV mode. Pag pinindot ko yung EV mode, ayan, unavailable siya. So, kailangan i-charge pa niya muna yung battery natin. Kusa namang mag-engage yung EV mode natin. So, hindi naman na natin kailangang pindutin yan. Tapos, ito yung shift knob natin. Leather siya. Tapos, piano black yung paligid niya na may silver accents dito. So, i-cambio natin siya sa reverse. So, dito sa reverse, meron tayong back na camera and meron tayong sonar sa likod. Tapos, neutral, drive, and B. Itong B natin, sa mga combustion engine, parang ito yung engine brake natin. Since hybrid tayo, ito yung nakalagay sa kanya, letter B. Tapos, meron tayong auto brake hold and ito yung isa sa changes ng Corolla Cross natin. If I'm not mistaken, yung previous model natin bago itong facelifted version is yung handbrake niya, foot brake siya dito sa left side. Ngayon, naka-electronic parking brake na tayo. Ayan. Then, dito meron tayong dalawang cup holder and center armrest. Leather siya and malambot yung material dito. Ayan. Tapos, dito naman sa taas. Dito sa taas, meron tayong LED na map light. Ayan siya. Black yung headliner natin. Tapos, meron tayong vanity mirror with light. Ayan. Dito rin sa kabila, meron tayong vanity mirror with light. Tapos, ito yung built-in na dashcam natin. Auto-dimming na rear view mirror. Ayan siya. And again, ito yung interior nung Corolla Cross natin. Tapos, meron tayong, ayan, may damper yung glove compartment natin dito. Ayan. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And kung nagustuhan yung aking video,
please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko about Toyota. For more inquiries, test drive, unit viewing, and kung buying kayo ng any Toyota unit, i-message or call nyo lang ako sa number na naka-flash dyan sa screen. So yun lang po, stay safe and goodbye.